Hello everyone! Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. Ngayong araw na ito, nagpapasalamat po ako sa lahat po na nag-subscribe sa channel nito. Sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe pero patuloy din kayong nanonood sa channel nito, naway sumuporta rin po kayo, no? Pakisubscribe na rin po ng ating channel. At patuloy kayong mabigyan ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa salita ng Diyos. At ngayong araw na ito, magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos at patuloy din tayong sumagot sa mga tanong po ninyo na nababasa po natin sa ating comment section. Kaya't halika, patuloy po tayong sumagot sa inyo pong mga katanungan at bigyan po natin ito ng paglilinaw. At itong tanong na ito ay galing po kay Nelson Puentes. Basahin po natin ang kanyang katanungan at bigyan po natin ito ng paglilinaw. Ito po ang kanyang tanong. Brother Owen, salamat at napansin mo ang comment ko about doon sa bautismo sa tubig na dapat gawin pa din natin ngayon. Pinakinggan ko po ang sagot mo doon sa comment ko, mukhang marami ka pong maliligaw. Una po, si Juan Bautista hindi na po siya sa lumang tipan at wala pong bautismo sa lumang tipan. Sa bagong tipan lang po iyan. Tanong, kulang po sa inyo ang gagamitin natin sa paghuhugas ng ating kasalanan. Kung hindi tayo magpapabautismo sa tubig, gaya po ng sinabi ko sa comment ko, kung ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpabautismo kahit wala siyang kasalanan. Ituloy po natin ang inyong tanong. Tayo po kaya na puno ng kasalanan, hindi magpabautismo? Magbibigay po ako ng mga verse dito at kung pwede po, basahin mo at intindihin mo ng mabuti. John chapter 4 verse 1 to 2. Kung mababasa mo dyan, yung mga alagad po dyan ng ating Panginoong Hesukristo ay nagpabautismo sila. Dito naman sa Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At dito po sa unang Pedro chapter 3 verse 21, pakibasa na lang din. At sa Gawa 8:36 hanggang 38. At sa Gawa 13:48, Gawa chapter 2 verse 38 at Mateo 28 to 19. Kailangan pong basahin ninyo po yan. Tingnan natin kung anong pagkaintindi ninyo kasi madami po kayong maililigaw dyan. Gabayan nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, so sasagutin po natin itong inyong katanungan at bago ko po ito ilinaw ay dito sa mga sinasabi mo na marami bang maililigaw? Ngayon, ang naililigaw po yung mga hindi nakakaunawa ng mga kasulatan. So titingnan po natin ang inyo pong ibinigay na verse kung ito po ay nasa bagong tipan at yung sinasabi mo na si Juan Bautista ay nasa bagong tipan na. Ano? So ngayon, ililinaw ko ito sa inyo, alin ba ang tama? Na si Juan Bautista ay nasa lumang tipan o nasa bagong tipan? Ang pagkaintindi mo at pagkaunawa mo ay nasa bagong tipan na si Juan Bautista. At iyang pagbabautismo ay nasa bagong tipan. Yan ang pagkaunawa mo. Base sa ating binasa. At doon sa inyong mga tanong, ano? Sabi mo dito, ulitin ko, no? Ang sinasabi mo dito, una po si Juan Bautista, hindi na po siya sa lumang tipan. So yun ang pagkakaintindi mo sa mga kasulatan. So titingnan natin kung si Juan nga po ay nasa bagong tipan. Yun ang pagkaintindi mo. So ito po ay nasa lumang tipan pa po siya. Kaya nga ang ating Panginoong Kristo nagpapasakop sa panahon po ng lumang tipan. Kaya nung nagbabautismo po si Juan Bautista, ay nagpasakop sa kautusan ng lumang tipan. Yan po ay isang bagay na hindi nyo naunawaan. Kaya bibigyan po natin ito ng paglilinaw. Basahin natin yung talata na magbibigay sa atin ng pangunawa na si Juan Bautista ay nasa panahon ng lumang tipan. So, pansinin po natin ang talatang ito. Basahin natin. Alam mo, kaibigang Nelson, bago ko banggitin ang mga ibinigay mong talata, gusto kong basahin ang mga bagay na ito, no? Na kung saan dito tayo magkakaroon ng magandang talakayan para maunawaan mo na kung saan ang si Juan Bautista sinasabi mo ay nasa bagong tipan. Pero para maintindihan mo, yan ay nasa lumang tipan pa.
Maaaring napakinggan mo yung aral at turo ni Brother Eli na kung saan ay kung napakinggan mo yung mga kanilang mga diskusyon o debate na kung saan ay pinapaliwanag niya na wala daw bautismo sa lumang tipan. Maaaring doon ka nakapakinig. Pero dito, matututunan mo ang mga bagay na aral at turo ni Kristo. At huwag mo sasabihin na marami tayong ililigaw. Baka kayo ang nailigaw ng inyong mga tagapangaral. Sapagkat ang aral at turo ni Kristo hindi para iligaw, ipaunawa sa ating bumabasa. Kaya't halika't bigyan natin ito ng paglilinaw. Yung sinasabi mo na si Juan Bautista ay nasa bagong tipan, dito mo makikita, nasa lumang tipan pa po si Juan Bautista. Basahin natin, Marcos 6:27 para maintindihan natin ang nilalaman ng kasulatan. Bago natin basahin itong 6:27, magsimula tayo sa verse 25. At pagdakay pumasok siyang dali-dali sa kinaroroonan ng hari at humingi na sinasabi, ibig ko na ngayon din ay ibigay mo sa akin nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Ibig sabihin po, si Juan Bautista po ay ipapatay nung panahon na siya ay nasa bilangguan. Tuloy natin sa verse 26. At namanglaw na lubha ang hari, dadapwat dahil sa kanyang sumpa at sa nangakaupo sa dulang ay hiningi niya itinanggi at pagdakay nagsugo ang hari sa isang kawal na kanyang bantay at pinag-utos na dalhin sa kanyang ulo niya at yumaon siya, pinagutan siya ng ulo sa bilangguan. Di ba't malinaw? So diyan, yung panahon ni Juan, nang kung saan ay siya ay nagbabautismo sa tubig, ay namatay siya, pinapugutan ng ulo. Ibig sabihin, yung kanyang pangangaral sa bautismo ay natapos. Yan ang dapat niyong malaman. Ngayon, basahin natin sa ibang salin. Balikan din natin yung 25. Sabi dito, kaya dali-daling bumalik ang dalaga sa hari at sinabi, gusto ko pong ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang bandihado. Labis itong ikilangkot ng hari pero dahil nangako siya sa harap ng mga bisita niya, hindi siya nakatanggi sa dalaga. Kaya pinapunta niya agad sa bilangguan ang isang sundalo upang dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Pumunta ang sundalo sa bilangguan at pinugutan ng ulo si Juan. So ngayon, sa panahong pinugutan ng ulo ni Juan Bautista, doon naman po nagsimula ang ating Panginoong Hesus na mangaral ng Ebanghelyo. So doon po nagsimula naman yung tinatawag na bagong tipan na magsisimula sa panahon naman ng ating Panginoong Kristo. Yan ang dapat yung malaman. Bakit? Ito po, basahin natin sa verse 1 para maintindihan natin. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo ang anak ng Diyos. So dito siya nagsimula. Matapos mapugutan ng ulo si Juan Bautista. Tuloy natin. Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha na maghahanda ng iyong daan. Ngayon, basahin natin sa ibang salin para mas maintindihan natin. Ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nang matupad ang isinulat ni Propeta Isaias tungkol sa sinasabi ng Diyos sa kanyang anak. Ipapadala ko ang aking mensahero, mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. Sino po yung mauuna? Si Juan Bautista. Kaya po, nung panahong ito, si Juan Bautista, ito po ang propesiya sa lumang tipan, na kung saan si Juan Bautista muna ang mauuna. Ibig sabihin, nasa lumang tipan pa si Juan Bautista. Malinaw ba sa'yo, kaibigang Nelson? Naiintindihan mo itong ating pinag-uusapan? Yung sinasabi mo sa iyong mga tanong, O ito, sabi mo, sa bautismo sa tubig na dapat gawin pa din natin ngayon, pinakinggan ko po ang sagot mo doon sa comment ko, mukhang marami ka pong maililigaw. Una po, si Juan Bautista, hindi po siya sa lumang tipan at wala pong bautismo sa lumang tipan.
Iyan ang iyong pagkaunawa. Wala daw bautismo sa lumang tipan, sapagkat dito sa ating binasa, ito ang sinasabi ng kasulatan ayon sa propesiya ni Propeta Isayas. Ibig sabihin, kung itong hulang ito sa Propeta Isayas ay matutupad sa bagong tipan, pero nauna muna si Juan na tagapagbautismo. Ibig sabihin, nasa lumang tipan pa po si Juan Bautista. Kaya malinaw dito sa ating pinag-uusapan kung itutuloy natin sa verse 2 para maintindihan pa natin, maririnig ang kanyang sigaw sa ilang na sinasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas ng kanyang dadaanan. Ibig sabihin po dito sa mga verse na ito, naghahanda for preparation sa pagdaan ng ating Panginoong Hesus. Nakita po ninyo? Ngayon, tuloy pa natin sa verse 4. At natupad ito noong dumating si Juan na tagapagbautismo roon sa ilang. Napakaraming tao ang pumunta sa kanya galing sa Jerusalem at sa buong lalawigan ng Judea. Nangaral si Juan sa mga tao, magsisi kayo at taligtan ang inyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at binautismoan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. So malinaw po dito, ito po ay nasa lumang tipan pa. Yang ginaganap po ni Juan Bautista. Tuloy natin sa verse 6. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kanyang kinakain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya, may isang darating na kasunod ko. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin at hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya. Binabautismahan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa banal na Espiritu. So malinaw po, no? May dalawang klase ng bautismo. Bautismo sa tubig, yun ay sa paraan ni Juan Bautista. At sa paraan naman ng bautismo sa Espiritu Santo, ito ay bautismo naman ng ating Panginoon Kristo. So malinaw, hindi naman tayo malilito. Uunawain lang natin yung ating binabasa. Kaya kung hindi natin babaybayin ang mga bagay na ito, itong talatang ito nating pinagbabasa, itong pangungusap na ito na magbibigay sa atin ng pangunawa, ay talagang malilito kayo. Kasi ang inyong unawa ay bumasa lang kayo sa isang talata na hindi nyo binasa ang buong pangungusap. Kaya maintindihan ninyo kung itutuloy pa natin sa verse 9, sa panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret na sakop ng Galilea at nagpabautismo kay Juan sa ilog Jordan. So malinaw, kaya siya nagpabautismo dahil sakop pa si Juan Bautista sa lumang tipan. Kaya kailangan magpasakop ni Jesus kaya siya ay nagpabautismo. Bagamat siya ay walang kasalanan, ang pangangaral ni Juan Bautista ay sa mga taong nagsisisi. Pero bakit ang ating Panginoong Kristo ay nagpabautismo? Iyan po ang dapat nating malaman. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus ay ito po, para maintindihan nyo. Basahin po natin dito sa Mateo 3:13 para maintindihan natin. Maging doon sa namang nagtatanong, sabi dito, basahin natin. Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Ibig sabihin, nagkusa po ang ating Panginoong Kristo na puntahan si Juan Bautista para magpabautismo. Ano ang dahilan? Ituloy lang natin sa verse 14. Tumutol si Juan na bautismohan si Jesus at sinabi, bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo. Ngayon, unawain natin ang talatang ito. Alam niyo po, alam ni Juan Bautista na yung kasunod niya na darating na siya po yung magbabautismo sa Espiritu Santo. Kaya gayon na lang po ang kanyang pagtutol kay Jesus na siya ibautismuhan. Ang sagot ng ating Panginoong Kristo para malaman natin Ito po ang sagot ng ating Panginoong Jesus sa verse 15. Pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon. Nakita po ninyo? Ulitin ko po para maintindihan ninyo ang talatang ito. Itong pangungusap na ito.
Pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos, kaya pumayag si Juan. Yun pala ang layunin. May purpose po yung Ama. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Jesus kay Juan Bautista, hayaan nating mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos Ama. Hindi yung inyong unawa na, ay kaya nagpabautismo si Jesus, gayahin natin din para iyon ang ginawa ni Jesus. Hindi ganun. Malinaw dito sa talatang ito, no? Ang inyong unawa, yung ginawa ni Jesus ay gagayahin natin. Nasa lumang tipan siya. Kaya kailangan niya magpasakop kung ano yung ginagawa sa lumang tipan. Kaya siya ay nagpasakop, kaya siya ay nagpabautismo kay Juan. Kaya yung sinasabi mo, no, na si Juan Bautista ay nasa bagong tipan, yan ang iyong pangunawa, ano? Juan Bautista ay hindi pa, nasa luma po siya. Lumang tipan yung kanyang kaparaanan. Bakit? Meron po tinatawag na ritual ang mga Israelita tungkol sa paghuhugas. Yan ang hindi nyo nalalaman. Alamin natin sa mga kasulatan para maintindihan ninyo, no? Ito po ang nilalaman ng kasulatan. Basahin natin para maintindihan ninyo ang nilalaman ng kasulatan. Dito po sa ikalawang Juan chapter 2 verse 6, basahin natin. May 6 na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paghuhugas. Ang bawat tapayan ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon ng tubig. Iyan po yung sinasabi ninyo. Wala daw bautismo. Iyan nga po yung tinatawag na ritual tungkol sa paghuhugas. Alam mo, Nelson, no? Unawain mo itong itinatanong mo sa akin. Uulitin ko itong itinanong mo, no? Sabi mo, tanong ko lang po sa inyo, ano ang gagamitin natin sa paghuhugas ng ating kasalanan kung hindi tayo magpabautismo sa tubig? Kaya itong binasa natin ay naging malinaw pa sa iyo. Yan po ang ay ritual lamang, yung paghuhugas sa tubig. Base sa ating binasa. Malinaw po dito, may 6 na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paghuhugas. Yan ang sinasabi mo ba? Anong klaseng paghuhugas ng ating mga kasalanan ay hindi literal na tubig ang tinutukoy diyan. Uunawain mo ito sa bagay na espiritual. Maya-maya, tapusin mo ang bidyong ito. Maunawaan mo ano yung mga bagay na bautismo sa espiritual. Doon mo maunawaan. Tapos na po yung literal na paghuhugas sa ating mga kasalanan. Hindi patungkol sa tubig na literal. Magpatuloy tayo, no? O isa pa, babasa pa tayo. Dito naman po sa Mateo 26:54. Ngunit kung gagawin ko iyon, paano matutupad ang kasulatan na nagsasabing ito ang dapat mangyari? Yun po ang dapat mangyari. Kaya si Jesus po ay nagpabautismo kasi ritual po yung paghuhugas. Nakita po ninyo, at yung paghuhugas na yan ay isang bagay na ginaganap ng mga Israelita na kung saan ay pinawalang bisa na yan ng Panginoong Hesus. Kaya yung pagbautismo sa tubig ay hindi na po yan dapat ganapin ngayon. Na ang sinasabi naman, kaibigang Nelson, na kailangan pa rin tupatin at gawin natin ngayon. Mali. Yan ay mali. Kaya nga tinapos na ni Kristo, nagpasakop siya para kung siya naman ang mamumuno, siya ang ating susundin. Siya ang dapat sundin. Dahil sa kanyang mga aral at utos na kanyang ipinapagawa, yun ang ating susundin. Malinaw ba sa iyo, Nelson? Ewan ko na sa iyo kung di mo naiintindihan ang mga bagay na yan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin ang mga bagay na ito para maintindihan mo yung mga bagay na hindi mo nauunawaan na kung saan sinasabi mo, marami tayong ililigaw. Wala akong maililigaw sapagkat ang aking binabasa ay aral at turo ni Kristo. Kasi ang unawa ninyo, yung ginawa ni Juan Bautista,
ay ipinagpapatuloy ninyo. Dapat, ang ipagpatuloy natin kung ano yung ipinapagawa ng ating Panginoong Hesus. Yun po ang tama at yun po ang dapat nating gawin. Amen? Magpatuloy tayo. Dito naman sa sinasabi mo na basahin ko ang bawat verses na yung ibinigay, maka ikaw ang hindi nakakaunawa sa mga ibinigay mong talata. So ipapaunawa ko sa iyo ang mga bagay na yung ibinigay mo. Umpisahan natin dito sa John chapter 4 verse 1 to 2. Basahin natin. Nang malaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Alam niyo po, dito sa talatang ito, hindi niyo talaga naiintindihan. Ngayon, ituloy lang natin sa verse 2 para mas maunawaan natin ang nilalaman ng kasulatan. Ano po ang nilalaman dito? Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Tandaan po ninyo. Sino po ang dapat ba magbautismo? Alagad o ang ating Panginoon Kristo? Mag-isip-isip po kayo. Di ba si Juan nagbabautismo sa tubig? Yung mga alagad nagbabautismo sa tubig. Yung bang ating Panginoon Kristo sa paraan ba ng tubig? Di ba't malinaw po ang kanyang kaparaanan ay bautismo sa Espiritu Santo? Okay, muli basahin natin itong Marcos 1:8 para maintindihan nyo. Binabautismo ko kayo sa tubig, ngunit kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Malinaw po naman. Hindi kayo nakakaunawa ng kasulatan. Balik-balikan lang ninyo yung mga nakasulat. Tingnan nyo ang difference. Yung paraan ni Juan Bautista sa tubig. Yung paraan ng bautismo ni Jesus sa Espiritu Santo. Di ba't napakalinaw? Kasi ang pagkaunawa nyo dito, sa Juan chapter 4 verse 2, yan malinaw naman eh. Bagamat hindi bumabautismo si Jesus. Kaya nga hindi siya nagbabautismo sa tubig. Kaya yung mga alagad niya nagbabautismo sa tubig. Kaya sino susundin natin? Yung mga alagad o ang ating Panginoon Kristo? Dahil ang kanyang tungkulin ay magbautismo sa Espiritu Santo. Yan, nakalagay naman, malinaw naman po sa mga sulat ni Marcos. Tandaan nyo, ilagay nyo sa inyong kokote, sa inyong kaisipan, sa inyong puso. Yung bautismo po ni Juan Bautista sa paraan ng tubig. At yung bautismo naman ng ating Panginoon Kristo sa paraan sa Espiritu Santo. Bakit? Pag sumampalataya ka sa Kanya at sa Kanyang Ama, bibigyan ka ng Santong Espiritu. Anong purpose nito? Di ba't yan ay patnubay? Gagabayan ka. Ipapaalala sa iyo ang mga aral at turo ni Kristo. Kaya ang Banal Espiritu, hindi manggagaling yung mga aral sa Kanya. O, palinaw natin sa inyo, Hindi manggagaling yung mga aral at turo sa Banal Espiritu, kundi ang gawain niya ay magpaalala lang ng mga aral at turo ni Kristo. Basahin natin. Ito po ay mababasa natin sa 16:13 ng Juan. Diyan din po natin malalaman yung kaparaanan at trabaho ng Banal Espiritu. Basahin natin. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Malinaw. Hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig. Iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Sa ibang salin, para mabasa natin yung salitang banal na espiritu. Okay, dito po sa ASND. Pero pagdating ng banal na espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tandaan po ninyo ha, yung banal na espiritu nagtuturo ng katotohanan, hindi kasinungalingan. Ang sabi pa dito, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. O ibig sabihin pala, ang trabaho ng Banal na Espiritu, ipaintindi sa atin yung mga bagay na hindi natin naunawaan sa paraang espiritual. Kaya Nelson, baka hindi ka nakakaunawa sa paraang espiritual. Nelson, unawain mo. Huwag kayo sa literal unawain niyo ito sa espiritual sapagkat ang aral at turo ni Kristo ay maunawa lang sa espiritual kung mayroon kang paggabay ng Santong Espiritu. Ituloy natin. Ang sabi pa dito, ang ituturo niya ay hindi galing sa Kanya. O di ba't malinaw? Yung mga aral at turo hindi maggagaling sa Banal Espiritu. Ang tungkulin niya, ipaintindi
ipaalala ang lahat ng katotohanan para tayo tulungan ng Banal na Espiritu dahil tayo may kahinaan. Ay kabait ng Diyos. Kung wala kang patnubay ng Santong Espiritu, paano mo nga maintindihan, maunawaan? Kaya kayo siguro wala kayong patnubay ng Santong Espiritu, kaya hindi nyo naunawaan yung mga bagay at aral at turo ng ating Panginoon Jesucristo. Nakabase kayo sa paraan ni Juan. Kaya ginaganap ninyo yung kaparaanan ni Juan sa bautismo sa tubig. Iba yung paraan ni Jesus, bautismo sa Espiritu Santo. Balikan natin yung talatang ito, no? Sabi po ni Juan Bautista, mismo siya nagsalita dito sa sulat ni Marcos. Binabautismohan ko kayo sa tubig. Malinaw. Tubig ang paraan ni Juan Bautista. Dadapwat. Ano ba yung salitang dadapwat? Subalit. Ibig sabihin, mas superato itong na susunod sa kanya. Dadapwat, kayo'y babautismo niya sa Espiritu Santo. Kaya yung paraan ng ating Panginoon Jesucristo ay sa paraan po ng Santong Espiritu para magabayan ka. O sige, kung gusto niyo i-bautismo sa tubig, di gawin ninyo. Wala kayong patnubay ng Santong Espiritu. Kaya ang sinasabi mo dito, no, sa 4:1, naiintindihan mo yung binigay mong talata? Ano? Ulitin ko ito para maintindihan mo. Nang malaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Bagamat hindi bumabautismo si Jesus. Kaya nga hindi siya bumabautismo sa tubig. Yan ang dapat niyong malaman. Ang gumaganap dito ng bautismo sa tubig, yung kanyang mga alagad. O di ba? Ano na susundin natin? Bautismo ni Jesus o yung bautismo ng kanyang mga alagad? O ngayon, tuloy pa natin ang ibinigay mong talata. Dito naman sa Marcos 16:16, iyan ay bigay mo, no? Para sabi mo, para intindihin ko. Kayo ang umintindi sa talatang ito. Babasahin ko ha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dadapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Tingnan nyo ang dalawang bagay nito, no? Sasampalataya at mabautismuhan. Dadapwat, sabi dito, no? Ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So, ibig sabihin, pag sumampalataya ka at mabautismuhan, saang paraan na naman? Ang iniisip niyo, bautismo na naman sa tubig. Ayan, ibig sabihin, hindi kayo maliligtas, parurusahan kayo kung wala kayong paggabay ng Santong Espiritu, sapagkat yan ang magiging tatak ng isang mananampalataya. Kaya kung babalikan na naman natin yung Marcos 1:8, hindi yan sa paraan ng tubig, sa paraan pa rin yan ng bautismo sa Espiritu Santo. Ikaw ang nagbigay niyan. Ngayon, may binigay ka pa. So, sinusunsun ko lang yung ibinibigay mong mga talata base sa iyong mga ibinigay. O, ito naman, ibinigay mo unang Pedro 3:21. Pakibasa na lang din. O, di ba basahin ko para sa inyo? Kasi po kayo, baka hindi binabasa nyo, hindi nyo inuunawa. O ngayon, basahin natin itong unang Pedro chapter 3 verse 21. Basahin natin. Na ayon sa tunay na kahawig ngayon, naligtas sa makatawid bagay ang bautismo hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay na muli ni Hesukristo. Ito hindi nyo naiintindihan at naunawaan. Kaya tayo nagbabasa ng iba't ibang salin, ikukumpara natin paano ba natin ito maunawaan. Kasi nakalagay po diyan, o no? Ang sabi dito, ang iniisip nyo, paraan naman ang bautismo sa tubig. Sapagkat dito ay nagbigay ka ng talata, iyan ang unawa mo, bautismo sa tubig. Yung mga bagay na nangyari at naganap diyan, babasahin natin para hindi kayo malito. Ngayon, para maintindihan natin, bumasa nga tayo sa ibang salin. Diyan din po, sa unang Pedro 3:21, basahin natin sa ASND, basahin natin. Ang tubig na ito'y larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan.
Malinaw naman po hindi yung literal na paghuhugas ng katawan, yung tinatawag na tubig. Kaya malinaw diyan sa mga sulat ni Pedro. Hindi ito sa paghuhugas ng dumi sa katawan. Kung babalikan natin yung ritual na ginaganap po sa Juan chapter 2 verse 6, ito po yung sinasabi, yung ritual ng mga Hudyo sa paghuhugas ng tubig. Hindi po gano'n ang dapat nating maunawaan. Ayan, tuloy. Kayo ay nasasaktan dahil ang gusto nyo pa rin ninyo ay ipagdiinan yung paghuhugas pa rin sa tubig, yung bautismo sa tubig. Bagamat itong ating pinag-aaralan ay pangunawang espiritual. Kaya ngayon, balikan natin yung talatang ito, no? Kaya nga po, hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, katulad ng literal na tubig na kung saan ihuhugas mo sa iyong katawan para luminis ka. Ang sabi dito, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating lalabag sa kalooban ng Diyos. Yun po yun, ipapangako mo na hindi ka nagagawa ng mga bagay na lalabag sa kalooban ng Diyos. Yun po yun. Ang hina lang nating unawa kasi naka-instinct na sa ating isipan yung salitang bautismo, bayamat nakabasa tayo ng salitang bautismo, ay hindi mo inunawa yung dalawang kaparaanan. Totoong mayroong bautismo sa tubig, pero meron ding kaparaan ng bautismo sa Espiritu Santo. At yun po naman ay sa Panginoon nating Hesus Kristo, bautismo sa Espiritu Santo. Ngayon, kung babalik-balikan natin ang mga bagay nito, ito po ay para maipaintindi ko po sa inyo. Balikan natin yung verse 20. Ang sabi dito, na ng unang panahon ay mga suwail. Ano ibig sabihin ng unang panahon? Mula kay Adan, Eva hanggang sa panahon ng kay Noe, na kung saan yung mga tao nung panahon nun ay suwail. Bakit? Ang sabi pa dito na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Kaya nagkaroon ng gunaw ng panahon ni Noe. Yung lahat ng tao mula kay Eva at Adan hanggang kay Noe, yan po ang ibig sabihin yung panahon na kung saan ay dumami ang tao. Bakit? Samantalang inihanda ang daong nasa loob nito'y kakaunti sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamagitan ng tubig. Tubig nga ba ang ginamit ng Diyos o baha? Di ba't bumaha sa buong mundo at nalulod ang mga hayop at tao kaya nagkang mamatay? So dapat ginamit ito baha kasi naiisip ninyo ay bautis naman sa tubig. Kaya ang tamang term ay ito, basahin natin. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong unang panahon ni Noe. Samantalang ginawa nito ang malaking barko, iilang tao, 8 lamang ang naligtas sa baha. So, nagkaroon po ng flood o baha nung panahon ni Noe. Kaya si Noe po ay inutusan ng Diyos na gumawa ng daong para sakyahan ng 8 kaluluwa para maligtas. Kung hindi sumunod si Noe, hindi sila maliligtas. Kaya mahalaga po ang pagsunod. Nakita po ninyo, sumunod si Noe. Maniniwala ba si Noe na kung saan ay magkakaroon baga ng baha, nasa bundok na nga sila? Hindi naman iniisip ni Noe na ay aabot baga ang baha sa taluktok ng bundok. Wala naman kayo mababalitaan gayon. Pero ito ay naganap sa panahon ni Noe. Bagamat siya'y nasa bundok, doon siya ipinagawa ng Diyos. Ang ginawa ni Noe po ay sumunod sa utos ng Diyos. Kaya naganap yung bagay na yon na ginunaw sa pamagitan ng baha. Bagamat yung baha ay tubig din po, no? Pero maintindihan natin ito po ay komposisyon ng malalaking tubig. Para maintindihan natin sa salitang tubig, ito po pag sinabing komposisyon, dumami. Kaya naging baha. Yun po ang malinaw. Kaya wag niyong isipin laging bautismo ang dapat nakasulat dito. Kaya yung mga nagturo sa inyo at nangaral, hindi rin yung nakakaunawa. Ano po? Ngayon, magpatuloy tayo. Sabi pa dito,
Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos. Pangako pala yun. Yung ibabautismo sa atin, yung pala isang bagay na paglilinis na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na lalabag sa kalooban ng Diyos. Yun po yun, hindi yung literal na tubig ang ibabautismo sa atin. Kapag tayo naaralan, naturuan na mga aral at turo ni Kristo, susundin po natin iyon. Yun po ang magliligtas sa atin. Yung mga aral at turo. Amen? Malinaw naman po ang sinasabi ng ating Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Marami din po, mamaya papaliwanag ko sa inyo, na kung sana hindi na kailangan talaga yung bautismo sa tubig. Ngayon, nagpatuloy po tayo, no? Kasi marami ka pang ibinigay na talata, ano? Yan po, Gawa, chapter 8, verse 36 hanggang 38. So, babasahin din natin yan, alang-alang sa nagtatanong. Pagpasensyaan po ninyo kung medyo humahaba ang ating talakayan sapagkat kailangan natin ito ipaunawa sa Kanya at doon sa mga taong naniniwala hanggang ngayon ay kailangan pa ang bautismo. Okay, basahin po natin yung talata na kanyang ibinigay sa Gawa chapter 8 verse 36. Basahin natin para maintindihan pa natin. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sila sa lugar na may tubig kaya sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito, hindi pa ba ako maaaring bautismuhan? Alin niyo po, nagbigay kayo ng talata, chapter 8, wala namang problema dyan. Mga alagad din po yan na nagbabautismo sa tubig. Alin ba ang susundin niyo? Kaparaanan ni Kristo o sa paraan ni Felipe? Kasi yung binigay mong talata, ito si Felipe, nagbautismo doon sa isang, amen? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi nyo napapagkaunawa sapagkat ito ay verse 8. Titingnan natin yung mga bagay na naganap doon sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Yan ay hindi pa umaakyat ang ating Panginoon Kristo sa langit. Kaya yan ay inaalaw pa dahil sakop pa rin pa sila ng lumang tipan. Kaya sila nagbabautismo sa tubig. Yan ang hindi nyo naiintindihan. Okay, so ngayon, tuloy natin kung si Felipe nga ang nagbabautismo sa tubig. Sa verse 37, pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. O si Felipe pala nagbautismo sa paraan ng tubig yan. Ang ating pinag-uusapan, si Kristo ay magbabautismo sa Espiritu Santo. Ikanyo, pinagpipilit pa rin ninyo ang bautismo sa tubig. Hindi nga po yung kailangan natin. Ang kailangan natin, bautismo ni Jesucristo. Para lahat ng sasampalataya, mabigyan ng Santong Espiritu. Di ba? Kaya nang hindi nyo naunawaan. Okay na po ba yun? Ngayon, balikan pa natin itong mga tanong mo para matapos na tayo. Pero, nagbigay na po ako ng impact at tanim na malalim sa inyong kaisipan na kung sana hindi kailangan yung bautismo sa tubig. Amen? O ito pa, may nagbigay ka pa. 13:48. Nanggawa pa rin. O so, puntahan din natin yon. Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng pagkakaisa sa ating mga pag-aaral. Gusto ko po kayo makaisa sa tamang pananampalataya. Pero kung kayo pa rin ipagpipilitan pa rin ninyo ang mga bagay na yan, wala na po akong magagawa. 13:48 sa sinasabi mo, no? So basahin din natin para maintindihan natin, ano? Ang sabi po dito, nang marinig ng mga hintil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. O di ba? Sino ba ang magbibigay ng buhay na walang hanggan? Di ba? Ang Panginoong Hesus. Kaya kailangan mo ng bautismo ni Jesucristo para mabigyan ka ng buhay na walang hanggan. Di ba? Si Felipe ba na nagbabautismo sa tubig? Kaya ba niyang ibigay yung buhay na walang hanggan? Di ba? O kayo na ang mag-ano niyan. Magpaliwanag kung kaya niyong bigyan nyo ng tamang diwa. Ang tamang diwa ito, malinaw. Ikaw na rin nagbigay ng talata na magbibigay sa atin ng paglilinaw. O ito pa isa sa binibigay mong mga talata.
Gawa chapter 2 verse 38. So puntahan din natin 'yan. Nang sa gano'n maliwanagan tayong lahat. Ano po? Okay, basahin din natin ito. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." O di ba't malinaw naman yung ibinibigay mong talata? Ang isip mo diyan, bautismo sa tubig. Ayan nga ang sagot do sa mga tanong ninyo, bautismo ang matatanggap ay ang Espiritu Santo. Nagbigay ka pa ng talata, iyan na nga ang sagot. Ang mindset ninyo laging tubig, tubig, literal. Ang paraan ng ating Panginoong Kristo, ulitin ko ang talatang ito, no? Para na sa ganon, alam ninyo ang mga bagay na inyong pinagsasabi para kayo ay matauhan. Naku po, nakakalungkot ang inyong kaisipan na kung saan ay binaluktot ng mga maling aral. Balikan po natin itong Marcos 1:8. Binabautismo ko kayo sa tubig, ang sabi ni Juan Bautista. Dadapat kayo'y babautismo niya sa Espiritu Santo. Di ba't ang Panginoon Kristo ang magbabautismo sa Espiritu Santo, hindi sa paraan ng tubig? Eh di ba't malinaw naman dito sa ibinigay mong talata, Gawa 2:38. Uulitin ko para mas maintindihan natin. At sinasabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan nino." Ni Jesucristo, hindi ni Felipe, hindi ni Juan Bautista, no kung sino man, maging sa panahon natin ngayon. Hindi pwede yung mga pastor kung sino-sino magbabautismo sa inyo sa tubig. Okay lang kung sila magbabautismo sa tubig. Dahil yun ang ginaganap ng mga taong hindi nakakaunawa para maging kasapi nila, para maging kaisa nila. Ay ngayon, kung gusto niyo ng bautismo sa Espiritu Santo, kaisa tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba yun? O ngayon, malinaw na ba? Ngayon, dagdag pa rin natin ito. Mateo 28:19. O yan na, last verse na ibinigay mo. Kahit marami kayong ibinigay na talata, papansinin ko yan para lang maipaunawa sa inyong mga na-brainwash na mga maling aral. O basahin natin, ano po? Itong ibinigay mo, Matthew 28:19. Ang sabi po dito, "Dahil dito magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Ngayon, ano ba ang pagkaunawa ninyo sa bautismo? Bautismo pa rin ba yan sa tubig? Ang ibabautismo sa atin, yung mga aral at turo, kung itutuloy natin sa 20 kasi hindi ka nagbigay, hanggang 19 ka lang ang ibinigay mong talata. Ngayon, kung itutuloy natin, ang buong pangungusap ay nariyan na rin ang sagot. So, tuloy natin sa verse 20 na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Ano ba yung dapat natin ganapin? Bautismo sa tubig? Yung ba ang turo ng ating Panginoon Kristo? Di ba? Ang itinuturo niya, yung mga aral at turo. Kaya pag ikaw ay may mga bagay na napakinig na aral at turo, ang Banal Espiritu ang gagabay sa iyo para ipaalala sa inyo. Amen? Malinaw naman yung sinabi natin kanina doon sa ating binasa na Juan chapter 16 verse 13 na kung saan magpapaalala yung Banal na Espiritu na kung saan kung ikay naaralan, naturuan, kung makalimot ka, ang magpapaalala sa iyo yung Banal na Espiritu kasi yun ang ibinigay na gabay ng isang mananampalataya para lahat ng katotohanan matanggap mo. Kaya pag hindi ninyo matanggap yung katotohanan, aywan ko na sa inyo, hindi kayo papasok ng langit kasi yung katotohanan, si Kristo rin po yun. Yung pong sinasabi po dito ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat, Juan 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Akong daan at katotohanan." So nasa kanya yung tamang lalakaran natin, hindi kung kani-kanino. Na siya rin yung katotohanan, yung ibang nagsasalita diyan kasinungalingan. Kaya kung si Kristo ang iyong susundan, nasa katotohanan ka. Nasa kanya ang buhay. Siya rin ang maghahatid sa Ama.
Amen? Yan, malinaw po. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." So malinaw, walang sino man. Kaya kung kayo po ay may ibang pastor, may ibang guro, may ibang tagapangaral ay ililigaw lang kayo. Ang sundin natin ay si Kristo, siya ang mabuting pastor, siya ang ating daan. Ang kanyang gagawin ay bibigyan tayo ng Espiritu Santo. Yun ang ibabautismo sa iyo para maging gabay. Malinaw po ba sa inyo? Ngayon, sa huling ibibigay ko sa iyo, ako naman ang magbibigay sa iyo ng talata. Kaibigan Nelson, sana maunawaan mo yung mga binigay mong talata. Ngayon, ako naman ang magbibigay sa iyo ng salita mula sa ating mga hindi Hudyo. Yang mga bagay na yan, pananalikaya ng mga Hudyo, di ba? Ngayon, dahil ang Panginoon Kristo ay nagbigay ng isang mangangaral para maipangaral ang ebanghelyo sa mga hindi Hudyo, tulad nating hindi Hudyo, ang tawag sa atin ay mga hintil, hindi kalahing Hudyo, pakinggan mo ito para mas maintindihan mo, kailangan pa ba ang bautismo sa tubig? O ito, alamin natin kay Apostol Pablo. Ano ang sinasabi niya? Basahin natin sa kanyang mga sulat, Hebreo chapter 6 verse 1. Kaya bilang matagal nang sumasampalataya, dapat na nating iwan ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy sa mga malalalim na aralin. Huwag na tayong magpabalik-balik pa sa mga aral tungkol sa pagsisisi at sa pagtalikod sa mga bagay na walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Ngayon, basa tayo ng ibang salin. Ano ba ang sabi dito? Kaya't iwan na natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo. Ano ba yung mga simulaing aral ni Kristo? Mamaya aalamin natin, no? Binabasa lang natin para maintindihan natin yung pangungusap na isinulat ni Apostol Pablo. Ulitin natin, kaya't iwan na natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating muling ilagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay ng aral tungkol sa mga bautismo. Yan. Iwan na natin daw. Yan, nakalagay po sa verse 1. Kaya't iwan na natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo. Ano yun? Ng aral tungkol sa mga bautismo, pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay, at ng walang hanggang paghuhukom. Yan. Sana malinaw po sa inyo, no? Malinaw po diyan. Iwan natin daw po yung mga simulaing aral patungkol sa bautismo sa tubig. Dahil tinapos na nga yan ni Kristo. Ngayon, kaibigan Nelson, sana naunawaan mo yung ating mga binasa. Wala akong nilalabag na kautusan ni Kristo. Wala akong bagay na kung saan ay para ipatupad yung mga bagay na tinapos na ng ating Panginoong Hesus. Kaya Nelson, sana huwag tayo magkakaroon ng sama ng loob. Ipinaliwanag ko sa iyo, binasa ko sa iyo yung mga dapat ipaliwanag na kung saan ay may mga bagay na tinatapos ang Panginoon at mayroong ipinatutupad. Kaya yung bautismo sa tubig ay sa paraan ni Juan Bautista at ngayon po naman ay sa paraan po ng bautismo sa Espiritu Santo para nang sa ganun yung bawat mananampalataya ay mabigyan po ng gabay. Kasi nga po ay hindi sila madaya. Yung kasi ang nagiging basehan natin na kung saan ay meron kang paggabay ng Santong Espiritu na hindi ka basta maniniwala sinasabi ng mga tao, kundi maniwala tayo sa sinasabi ng Diyos. Amen? Sana'y may natutunan ka. Kung ayaw mo naman tanggapin itong mga aral at turo mula sa ating Panginoon sa Kristo, ay nasa sa iyo na po, no? Hindi kita kinokontra, kundi kung iyan ang paniniwala mo na hanggang ngayon ay kailangan pa yung bautismo sa tubig, kahit mga bata, sanggol, binabautismo sa tubig, kayo na ho ang bahala. Ang sa akin lang, ang aming paniniwala kung ano yung inuutos ng ating Panginoong Hesus. Kaya lahat po doon sa mga nag-subscribe sa channel ito, pagpalain po kayo. At sa lahat po ng sumusuporta at yung naniniwala,
sa ating mga paliwanag na nakita natin sa banal na kasulatan na yun po naman ay aral at turo mula sa ating Panginoong Hesus. At ngayon po para doon sa mga member po ng ating YouTube channel ay abang-abangan na po ninyo yung ating especially po sa mga members lang po ito, magkakaroon po tayo ng live session para po sa inyo kung kayo po yung magtatanong at the same time magkita-kita na rin po tayo, no? At dito po tayo magkakaroon po ng face reveal sa ating live section. Okay? Hanggang sa muli po. Amen? So sana kung kayo po ay nagustuhan ninyo ang channel na ito na kung saan ay naipanawa sa inyo, kung naiintindihan po ninyo, paki-like and subscribe po yung ating channel. Kaya wag po kayong magagalit, maiinis dahil ang ating paliwanag ay binase natin at binasa natin sa kasulatan. So malinaw po ba? Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Naway sumainyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.